Ito para po sa nakayamami yun. Napaka-importante po na matuto po tayo magkalikot ng ating motor. Kung hindi man po tayo matuto magkalikot, ipagalaw na lang po natin to sa marunong. Dahil napaka-importante po na kailangan po natin magalaw yung dapat galawin na piyesa sa ating motor. Dahil katagalan po ay magkakalawang to pag hindi po natin siya ginalaw at mag-i-stack up. Tulad po nitong gulong na nag-stack up po yung mags niya sa kanyang ehe. At the same time po yung mga bolt na yan, pag ito po ay nag-stack up at pinuwersa, ay posible po ito maputol o kaya naman mabilog yung kanyang mga head. Kaya bottom line po dito, pagdating po ng tamang panahon ng pagme-maintenance ng ating motor, ay kailangan po natin sundin at nasasaad po yan sa periodic maintenance ng ating motorsiklo. So para po mabaklas yung mga pyesa na yan, para hindi na rin po siya mag-stack up. So ngayong araw po na to, naka-schedule po itong ating motor na inspeksyonin at linisin kung meron man po siyang dumi itong ating panghulihang preno. So ito po yun. Kaya kayo mga pare ko is kung hindi pa po kayo nakakapaglinis ng inyong panghulihang preno, kayo mga naka-Yamaha Mio, ay panoorin nyo po itong ating video. Una po natin gagawin ay kailangan po natin matanggal itong ating kulong upang ma-access po natin yung ating preno. Pero hindi po natin basta-basta matatanggal to dahil tatama po to sa ating muffler at hindi po siya kakasya. Kaya kailangan po natin itong tanggalin or either naman naluwagan naman po natin yung mga tornilyo niya at iusog lang po natin siyang ganun para po lumuwag to at matatanggal na po natin itong ating gulong. But this time is tatanggalin na po natin buo itong ating muffler para ma-inspection na rin po natin at the same time ay malinis na rin po natin. Sa pagtatanggal naman po ay madali lamang. Tanggalin nyo lang po yung dalawang nut niya doon sa kanyang muffler, sa kanyang elbow at itong dalawang bolt na to. Gamit lang po yung T-wrench na 12. So unahin na po natin yung dalawang nut dito sa kanyang muffler. After po natin matanggal itong dalawang nut ay tanggalin po natin yung dalawang bolt dito. Pero unahin na po natin yung sa ilalim upang hindi po siya bumagsak. Dahil matatanggal na po natin itong ating muffler. So malinis na po natin to at may inspection din. Ang discard naman po sa gulong, mas maganda po ay meron kayong katulong. Yung katulong nyo po ay nakasakay na po sa inyong motor at saka nyo po ibaba at pasayarin sa lupa itong inyong gulong at the same time yung katulong nyo naman po ay nakapiga sa preno at kayo naman po ang magpipihit ng nut nito. So yung pihit po natin paluwag ay papunta po sa kaliwa. So mga pare ko, nakita nyo, ito pwede na po tayong gumamit dito ng ratchet dahil ito po ay lock nut at hindi nyo po siya basta-basta makakamay. Ito po walang ka-stack to dahil pagkakuha pa lang po ng ating motor ay nilagyan na po natin to ng anti-seize. Yung anti-seize po natin ay grasa po yun para siguradong walang, ito nyo mga pare ko, napakaluwag at napaka-smooth tanggalin. At ito, tanggalin po natin itong ating brake shoe para lalo po natin siyang ma-inspection ng malapitan. At the same time ay malinis po natin itong pinaka-lagay niya. Ito pwede nyo po itong basahin ng tubig or either naman na linisin nyo lang po siya ng basahan o kaya naman po ay brush. So bahala na po kayo kung paano nyo po siya lilinisin. At inspeksyonin po natin kung may tagas na po yung oil seal nito. So sa atin ay okay pa rin kahit paano. Yung ano niya, dumi niya is wala, malinis na ulit. No need na palang gamitan ng sabon at tubig. Iwas kalawang pa dahil hindi po natin siya babasain. Tapos ko na po linisin itong ating brake shoe at pinagpagpagpag ko lamang dahil alikabok lamang po siya at malinis naman. So wala po tayong masabi sa quality ng ating brake shoe ng Yamaha dahil ito po yung pinakamatibay dahil ito po ay metallic or centered brake pad. So ito po ay gawa sa copper o tanso na pinres at ginawa po siyang brake pad. So tatagal po to ng 30 to 40,000 km bago po siya maupod. So naman po sa ating brake drum okay naman, malinis naman din po at alikabok lamang. So ang ginawa lang po natin, kinuskusan lang po natin siya ng basahan para hindi na lang po natin siya basain magkokos pa ng pagkakalawang. So yung mga pare ko, pwede na po natin siyang ulit asimbulin pero lalagyan muna po natin siya ng grasa, itong mga moving parts niya.
After po natin malagyan ng konting grasa itong ating ihi at yung dalawa na to, ito pwede na po natin ilagay itong ating brake shoe. At sa paglalagay naman, tandaan nyo meron po siyang orientation at ito pong side na to ang ipapasok nyo pa ganon. So ito makita nyo meron po siyang konting nakaawang na ganito, so ito po ang nasa labas, ganyan po ang kabit. So unahin nyo muna po ito sa baba, yan. Pag nakalapat na po ay saka nyo pong baltakin pataas. Yun o, basta kanyo ilapat yun. So paglapat na siya, tingin nyo, yun o, okay na po to. Hindi na po natin saksak tong ating gulong. So hindi na po yan magkakaroon ng stack up dahil meron na po tayong anti-seize na konting grasa, kaya smooth na smooth. At ilagay na po natin yung kanyang washer, spacer, at saka po yung kanyang nut. Sa pagigpit naman po ng nut, same procedure din po na meron po tayong katulong at nakapiga po yung kanyang preno para hindi po gumulong tong ating motor. Gamit po tong ating torque wrench na nakaset po sa 100 Newton meter ay hihigpitan na po natin tong ating nut. Yung mga pare ko, isa pa. Yun, nasa tamang torque na po tong ating nut na 100 Newton meter. Ngayon naman po ay kakabit na po natin tong ating muffler. After nyo po may kabit yung muffler, sa pagigpit naman po ng bolt, ito sa muffler po natin, pwede na po ditong alalay lamang. Basta alalay lamang po yung inyong pagigpit. Kung gagamitan nyo naman po ng torque wrench, nasa 20 po yung aking torque dito. So alalay na alalay din po yan na hindi po madadamage tong ating mga bolts at yung kanya mga thread. At ayan po, na-inspection at nalinis na po natin tong ating brake shoe at the same time ay nagalaw na po natin yung mga bolts and nuts at itong ating gulong upang hindi po siya mag-stack up. At timing na dumating na po yung ball race na in-order po natin sa online. At bukas na bukas din po ay gagawa po tayo ng video na kung paano po magpalit ng ball race sa ating steering wheel. So next video po natin yung mga pare ko. Abang-abang na lang po. Paano sa inyo mga pare ko? Paalam.